Magandang araw sa inyo mga kapuntos at sa araw na ito may tatalakayin po akong isang issue. Isang issue na masabi natin na wala namang kinalaman sa doctrinal pero naisip ko lang na maganda sigurong talakayin ito. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa YouTube channel na ito. Kaya huwag na po nating patagalin. Simulan na po natin. Okay, good morning mga kapuntos. Ngayon po ay July 12, no? July 12 po ngayon, 2024. So, ibig sabihin sa araw na ito at sa oras ngayon, alas 6:32 ng umaga. Sa madaling salita, kagigising ko lang, no? At ako yung magsisimula na sa aking trabaho dito sa studio nang ako'y nagimbal ng kakabukas ko pa lang sa Google, nagimbal ako sa isang advertisement, no, na hindi ko akalain na nangyari. Bakit? Merong isang babae na sa picture pa lang niya, kamukha niya si Undertaker, ano? At di ko alam kung kaano-ano to ni Undertaker kasi kahit na saang anggulo ko tingnan talagang makamukha sila ni Undertaker. Ganun pa man, may iba tayo. Ako'y nagimbal sa kanyang sa nakita kong balita kasi ang nakalagay kasi dito sa kanyang title, Woman who received pig kidney transplant, heart pump has died. Isang babae na tumanggap ng pig kidney transplant. Naisip ko, kumuha siya ng kidney sa baboy at ilalagay sa kanyang katawan. Nang binasa ko yung article, ako'y nasurpresa kasi kaya pala nagawa niya yon dahil naisip rin niya na hindi kailangang may mamatay para madugtungan ang buhay ng iba. Maganda naman yung kanyang intensyon pero yung pagsagawa ng eksperimento, isang human experiment, no, na ang kidney ng baboy ay ilalagay sa tao, mukha yatang mahirap yon. Sabi kasi dito ni ang ngalan kasi ng patient ay si Lisa Pisano, no? Lisa Pisano. Ang sabi niya, Lisa, ang sabi dito sa articles, Lisa help bring us closer to realizing a future where someone does not have to die for another person to live. So, isa sa pananaw ni Lisa Pisano kaya niya naisipan na ipasagawa itong sinasabi natin na pig kidney transplant. Ha? Ang tawag sa ganitong klase na na transplant ay tinatawag na wait lang ha. Xenotransplantation. Tinatawag siyang xenotransplantation, an animal to human experiment, no? Animal to human experiment. Ang kidney ng baboy aalisin para ilipat sa katawan ng tao. Naalala ko dati yung yung debate ni Eliseo Soriano at saka ni Jerome Almodovar na isang atheist. Na lagi nag-i-insist na ang tao daw galing sa unggoy.
Ito ay kakontra kasi sinasabi ni Apostol Pablo, ano? Sa Biblia kasi sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 15:39, hindi ang lahat ng laman ay magkasing isang laman. Ano? Hindi ang lahat ng laman ay magkasing isang laman, kundi may laman sa mga tao at ibang laman sa mga hayop at ibang laman sa mga ibon at ibang laman sa mga isda. Sa madaling salita, scientifically proven, iba talaga ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop. No? Hindi lang siya biblically proven, kundi scientifically proven din siya na iba ang laman ng hayop, iba ang laman ng tao. Yan ang reason kung bakit pag nagkasakit sa puso yung tao, hindi pwede i-transplant ang puso ng unggoy. Sa madaling salita, hindi totoo na ang tao galing sa unggoy. Dahil kung ang tao galing sa unggoy, wala sanang pagkakaiba ang puso ng tao sa puso ng unggoy. Pero kung pag-aaralan mo much deeper scientifically, magkaiba talaga ang puso ng tao sa puso ng unggoy. At dahil sobrang magkaiba, hindi pwede na ang tao galing sa unggoy. The same din dito, ano? Hindi ko alam ba't yung pasyente mataba rin naman. Tapos yung kanang pinagkuhanan ng kidney mataba rin, no? Pareho silang mataba. Kasi baboy ang pinagkuhanan. Yung nga, gaya ng sinabi ng Apostol Pablo, hindi ang lahat ng laman ay magkasing isang laman, kundi may laman sa mga tao at ibang laman sa mga hayop at ibang laman sa mga ibon at ibang laman sa mga isda. Pero itong nabasa ko kasi dito, ang sabi dito, basahin ko yung article, no? Washington, ito yung nangyari sa Washington. A woman who received a pig kidney transplant along with an implanted device to keep her heart beating has died, her surgeon announced Tuesday. So, nagsalita ang kanyang surgeon patungkol sa bagay na ito kasi napag-alaman na ito pala ay nag-fail kasi namatay yung pasyente. No? Dito ko na ano kasi pakinggan yung ano sinabi ng kanyang surgeon. Able to, offer another option other than just palliative care. She was excited. Excited daw masyado yung babae na isagawa yung transplant. She knew that this was experimental, that we couldn't in any way guarantee that it was going to be successful. So alam ng babae na ito isa lamang experimental. So ibig sabihin, hindi pa aprobado, hindi pa sigurado kung ito ba ay talagang magiging successful, ano? But she wanted to try it. Pero gusto talagang subukan ng babae na yung kanyang kidney palitan ng kidney ng baboy. It's like being in a maze and you have to find a way out. So para silang nasa sa maze. Alam niyo ba yung maze? Yung parang yung parang dinadaanan na hindi mo alam kung meron pa bang labasan. Yung maze, yung parang hahanap ka ng daan kung saan ka lalabas, hindi mo alam kung may labasan ba. Yun ang maze. And we found a way through that maze, which was to use porcine organ for transplant. Ibig sabihin, ito yung porcine, baboy, galing sa baboy, no? Sino kidney, handle with care. Ito ay galing sa pig. Pig 58998, no? Left kidney. an organ that we could immediately get from a pig to get her off dialysis. Yun, so naisipan na lang ng doktor na siya ibalik sa dialysis dahil hindi talaga pwede. And then make her a candidate for a heart pump in a timely fashion where she could survive it. This experiment is the latest in Yun, so ibig sabihin hindi talaga siya sigurado. Hindi talaga masasabi natin na sigurado, successful yung gaganapin na eksperimento
Kasi nga, gabi nga, gaya nga ng sinabi ni Apostol Pablo, hindi ang lahat ng laman ng hayop at laman ng hindi ang lahat ng laman ay magkasing isang laman, kundi may laman sa mga tao. Tama, ang tao may laman at ibang laman sa mga hayop. Hindi ko alam kung naniniwala ba sa Biblia itong pasyente na ito. Si Lisa Pisano, wala man akong background sa kanya. Pero ako naniniwala sa sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya doon sa mga Muslim diyan na sinasabi na huwag paniwalaan sa Apostol Pablo. Ito na nga nangyayari na nga. Oh. Hindi nila alam ang sinabi ni Apostol Pablo pero sila ay nag-attempt nang gawin ang isang bagay na salungat sa sinabi ni Apostol Pablo at tama, naging failure ang lahat. Actually, meron pang nauna sa kanya pero patay rin, no? Patay din na nauna sa kanya. Kung ating titingnan dito sa isang video natin, narito, The man who became the world's first person to receive a kidney from a genetic patay rin. Patay rin ito. No, a man dies after historic pig kidney transplant. Siya yung nauna. Siya yung nauna na nagsagawa ng pig kidney transplant pero patay rin. modified pig has passed away. 62-year-old Rick Slayman died about 2 months after the historic procedure in March. 2 months matapos ilagay sa kanya ang kidney ng baboy, patay din. 2 months lang. Sabihin hindi talaga successful. Pero itong si Lisa Pisano umaasa na kung sa kanya hindi naging successful, baka maging successful daw sa iba. Ay hindi pwede yun. Talagang hindi pwede na mag-successful sa iba. Yun ay dahil sabi nga ni Apostol Pablo, may laman ng tao at iba ang laman sa mga hayop. So, sana wag nang pamarisan. Sana wag nilang ituloy yung pag-a-attempt na ang katawan ng tao lagyan ng laman ng hayop. Dahil talagang hindi nagsisinungaling si Apostol Pablo. Mas maniniwala pa ako, wag akong maniwala doon sa Muslim na nagsabi sa akin, wag paniwalaan si Apostol Pablo. Dahil eto na nga, may nag-attempt na salungatin ang sinabi ni Apostol Pablo, pero bad shot. Namatay yung babae si Lisa Pisano. Lisa Pisano was near death from kidney and heart failure when surgeons at NYU London Health performed the dramatic pair of surgeries in April. The New Jersey woman initially seemed to be recovering well. About 47 days later, doctors had to remove the pig kidney and put Pisano back on dialysis after the organ was damaged by her heart medications. Tingnan mo, nasira yung organ. Nang dahil sa kanyang heart medication, nasira yung organ. The organ was damaged. So, dahil the organ was damaged, baka magkaroon ng internal bleeding, siniguro inalis na lang yung pig kidney at ibalik siya sa dialysis. Despite the dialysis and implanted heart pump, Pisano eventually entered hospice care and died Sunday. No? NYU London transplant surgeon Dr. Robert Montgomery said in a statement. Sabi ni Montgomery, kanyang hinangaan ang katapangan ni Pisano for attempting the latest pig organ to human experiment, what's called xenotransplantation. The search aims to one day shore up the dire shortage of transplantable organs. Back in April 5th, the 54-year-old Pisano told the Associated Press that she knew the pig kidney might not work. But I just took a chance. And you know,
Worst case scenario, if it didn't work for me, it might have worked for someone else. It will never work for someone else. Yung unang nagsagawa, patay after 2 months. Siya nagsagawa, patay after 47 days. Paano mangyayari na it might have worked for someone else? Yang sinabi ni Apostol Pablo, hindi ang lahat ng laman ay magkasing isang laman, kundi may laman sa mga tao at ibang laman sa mga hayop, at ibang laman sa mga ibon, at ibang laman sa mga isda. Sana itong aral na matutunan ng mga nanonood ng punto por punto, na kung sakali meron kayong kakilala na mag-a-attempt na magsagawa ng surgery mula sa hayop punta sa tao, gasto lang yan, failure pa. No? Mas maganda na lang na meron nga sinasabi is prevent is better than cure. Prevent is better than cure. Wag na lang hayaan na kumaston lang sa wala. Much better na alagaan yung katawan. Alagaan yung katawan, disiplinahin yung katawan. Ako nga, masisimulan na ako mag-exercise Kasi, lagi lang ako nakaupo rito. Itong trabaho ko, nakaupo lang ako palagi. Utak lang tamatakbo. Kailangan ko ng ehersisyo rin, minsan pagpapawis, no? At, yun na nga, kailangan alagaan din ng ating katawan. Huwag tayong umasa sa siyensya. Dahil iba ang nasa utak ng siyensya, puro eksperimento yan. Puro eksperimento for the better future without analyzing kung ano yung consequence na kanilang gagawin. Eto, si Lisa Pisano, biktima. Biktima kasi alam naman niya na hindi maaring hindi mag-work. Pero sinubukan niya. Sinubukan niyang i-transplant. Sana maaga pa lang inagapan na niya o hindi siya magkaroon ng kidney disease. Pero hinayaan lang niya. Yun ang nangyari. No? Hindi mo natin may iwasan. Siguro, wala siguro sintomas. Malamang hindi may iwasan. Pero, ganun pa man, wag kayong mag-a-attempt ng animal to human transplant dahil hindi talaga pwede yun. Gasto na, failure pa, kasi iba ang laman ng hayop at iba ang laman sa mga tao. Ito po si John Doe Alabado, nasasabi po sa inyo na maraming salamat po at mamayang gabi may talakayan po tayo kung saan ang ating mga katalakayan ay isang member ng Orthodox, no? Orthodox Christian. Kung saan patutunayan daw niya na ang papal supremacy ay inimbento lang after 1054. Sabihin, pag may nabasa ako na merong Santo Papa na nag-supreme before ang 1054, bagsak ang tema niya. Hindi kasi ibig sabihin na doon din deklara, doon nagsimula eh. Huwag sanang kalimutan na on the year 325, idineklara doon sa Council of Nicaea na si Kristo ay tunay na Diyos. Yan nga sinabi ng pasugo ni Manalo na walang kinalaman si Kristo at ang mga apostol dyan kasi yung aral na yan ay lumitaw lang noong AD 325 sa Council of Nicaea. Tama, doon diniklara. Pero before siya diniklara, andyan na siya. Para bang yung Sunday keeping. Before the Council of Laodicea transferred the solemnity from Saturday to Sunday, first century pa lang isinasagawa na ang Sunday keeping. Sabi nga ni Bishop Ignatius of Antioch, yung mga Christians,
were no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's day. No longer observing the Sabbath, but living in the accordance of the Lord's day. Ibig sabihin, itong Lord's day na isinasagawa ng mga Kristiyano, hindi ito ang Sabbath na kinikilala ng mga Hudyo. Because Christians were no longer observing the Sabbath. Hindi na sila nagsasabat, but living in the accordance of the Lord's day. Pero namumuhay sila ayon sa Lord's day. Ibig sabihin, ibang Lord's day na tinutukoy dito at iba rin yung Sabbath na kinikilala ng mga Israelita. No? Yung Lord's Day ng mga Israelita, yun ang kanilang Sabbath. Pero itong Lord's Day na tinutukoy dito, na ino-observe ng mga Kristiyano, hindi ito ang Lord's Day na kinikilala ng mga Israelita. Parang ganun lang yan. Maaring na nahuli yung pagdeklara, but it doesn't mean doon nagsimula. Halimbawa ng pagiging pagkanonize ng saint. Hindi porket doon sa taong yon na-canonize siya as a saint, doon nagsimula ang kanyang pagka-saint. Mali. Before pa. Buhay pa siya. Namungay sa kabanalan. Doon nagsimula ang kanyang sainthood at hindi sa araw na siya diniklara na santo. Parang ganun lang rin yan. Ha? Parang ganun lang rin yan ang nangyari sa Papal Supremacy. Pero ang topic kasi, imbento. Pag sinabing imbento, doon pa dahan-dahang iniimbento. So before siya inimbento, talagang walang nagsasagawa. Talagang walang, halimbawa, ang pangalang Iglesia Katolika ay inimbento ni Bishop Ignatius noong 110 AD. Ang pangalan, hindi ang iglesia ha, ang pangalang Katolika ay inimbento noong 110 AD ni Bishop Ignatius. But it doesn't follow na sa 110 AD lang nagsimula ang kanyang pagiging throughout all. Mali. Dahil sa 9:31 ng gawang sinasabi doon, Hymenon Ecclesia Catholicos, Tes Judaias kay Galatias kay Samarias, Ekeniremen o Ikodomini, na ibig sabihin, ang iglesia na tatag ng Panginoon ay throughout all na. Kahit hindi pa siya tinatawag sa kanyang pangalan na Katolika, ay throughout all na siya. Ganyan ang ating gagawin mamayang gabi. Abangan po ninyo. Ha? Pag sinabi Papal Supremacy, kailangan na hindi ko mapatunayan na before 1054 ay merong papang nag-supreme. Dahil pag merong papang nag-supreme before 1054, bagsak ang tema ng makakatalakayan ko mamayang gabi. Abangan po niyo yan. Maraming salamat po and bye-bye.